I cheated on my long-term BF. Pero di ko pa inaamin sa kanya. Need ko pa kasi siya dahil siya ang nagsusupport financially sa family ko. Ako si Bonai at may kinakasama ako. Tawagin na lang natin siyang Tan. We met April 6, 2019 sa isang swimming. Committed siya sa long-term GF niya for 6 years pero LDR. Same sa akin, committed na rin ako at 4 years na rin kami nung ex-BF ko. Dahil sa inuman na yon, nadala kami sa tukso at nagkaroon ng mutual understanding hanggang sa nasundan yun ang pag-bar hopping namin. Since then, lagi na kami may inuman at swimming hanggang sa nakipaghiwalay kami sa aming mga nobyo-nobya at nagsama kaming dalawa. Masaya kami, walang pinag-aawayan as in. Si Tan yung tipo ng tao na ayaw sa maingay, ayaw ng madaming tao, ayaw ng gumagala at gusto lagi lang siya nasa loob ng kwarto. Napipilitan lang siya sumama dati sa amin mag-inom kasi siguro na-excite siya at alam na niya na may mangyayaring maganda. Nga pala, I was 19 years old at that time at 23 naman siya. Bata pa ako at kulang pa sa happenings. Inaamin ko naman yon na talagang uhaw ako sa gala. Years passed at medyo nag-iiba na ang ihip ng hangin. Yung Tan na kasama ko uminom dati, ayaw na lumabas. Yung Tan na puro go with the flow lang. Basta magkasama kami. Ngayon ayaw na niya. Live-in na kasi kami. Lagi ko siya niyayaya na sumama sa akin. Kaso ayaw niya. Nasa bahay siya at naglalaro sa computer niya. Since ayaw niya lumabas ng bahay, ako naman stuck lang din sa bahay. Sobrang boring at halos mabaliw ako sa sobrang boring ng buhay. Year 2022, nag-start ako mag-work as delivery rider. Grabe, ang saya. Yung tipong, ang lalayo ng nagpapadeliver pero imbis na mapagod ako, mas naging masaya pa ako. Napupuntahan ko yung mga lugar na bihira na maabot ng mga sasakyan. Mahirap, pero masaya. Okay na sana ako, kaso nag-close yung employer ko at natigil ako sa pagdi-deliver. Back to normal na naman tayo patay oras, hanggang sa may nag-chat sa akin sa FB na guy. Nearby lang siya. In fact, same city nga kami. Lumalim ang usapan hanggang sa lagi na kami magkausap. Hindi alam ni Tan dahil busy siya palagi sa laro. Aaminin ko mali ako dahil pumatol ako doon dahil lang sa board ako. Nag-meet kami nung lalaki at tulad ng inaasahan ko ay nagtsyug-tsyugan kami. Wala pa ring alam si Tan. Naulit at wala pa rin siyang alam. Di ako umuuwi minsan magdamag pero wala pa rin siyang pakialam. Rides kami nung lalaki papunta sa ibang province nang nakamotor lang. Wala pa rin siyang alam. Around 8 AM, umuwi na ako sa bahay. Gulat ako nang tanungin niya ko kung saan ako galing. I didn't respond to him. Silent lang ako. Hanggang sa nag-escalate kami dahil gusto niya makipaghiwalay. Pero ang rason niya lang dahil di ako umuwi magdamag. Di niya pa rin alam na may lalaki ako. Napag-isip-isip ko na mali talaga. Pinlock ko ang lalaki. Nagtinu ako. Pero di ko pa rin sa kanya nasasabi na may ganong nangyari. Simula nung nag-away kami, di na kami naging okay. Nagsasama kami sa iisang bubong pero parang walang pagmamahal. Gusto ko rin naman aminin sana. Kaso alam ko, pag inamin ko yon, hihiwalayan niya na ako at ayoko pang mangyari yon. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil sa siya ang nagbibigay ng suporta sa pamilya ko ngayon. Soon, masasabi ko rin sa kanya, yung nagawa ko, wag muna ngayon. Kailangan ko pa kailangan pa siya ng pamilya ko. From Senda, Tan. Follow us for more exclusive stories.